Welcome to tonight's Q&A. Meron po tayong guest ngayon, ang aking pinsan na si Jay Jundam. Siya po ay isang bata na nag-undergo din ng self-development. And sasagutin ko po ngayon ang kanyang mga katanungan about sa self-improvement. This is a Tagalog video para madami pong makaintindi. So, let's start, shall we? Bro? Yeah. Unang-una sa lahat, sino ka nga ba? Okay, ako nga po pala si John Jundam, isa akong amateur boxer sa Glenford Fitness Boxing Gym. At around 2020, 2019 something, is napakalayo po talaga ng sarili ko. Like, hindi ako yung ganito ko ngayon. Hindi ako ito ngayon sa sarili ko noong 2020, 2019. Kaya gusto kong mag-inspire sa inyo na baguhin din ang sarili niyo kasi kung kaya ko, kaya niyo rin. For the second question, ano ang purpose mo? Ang purpose ko po talaga, purely and truly, is to help young men in this generation na baguhin ang kanilang sarili. Kasi alam ko sa sarili ko na lahat tayo may potential. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, lahat tayo may potential. Yung iba sinasayang lang nila ang potential nila. Yung iba sinasayang nila ang kanilang enerhiya sa mga kawalang kwentang bagay. So ikaw mismo sasabihan na kita na kailangan mo baguhin ang buhay mo. Yun lang ang gusto ko. Ang gusto ko lang para sa mga kabataan at sa mga taong nanonood is ma-improve yung buhay nila. Gumanda at lalo maging maayos. Okay? Yun lang ang aking main purpose para paggawa na itong channel na to. At bakit gusto mo namang baguhin ng kabataan? Magandang tanong yan. Gustong kong baguhin ang kabataan marahil napakadami ko na nakikita ang degeneracy, no? Sa panahon ngayon. Nakikita mo yung mga bata dyan na kung ano-ano lang ginagawa. Pinapabayaan na yung sarili nila, sobrang taba na. Kung ano-ano lang sinasabi, puro memes na lang nasa utak. Puro paglalaro na lang ng video game yung alam. Siyempre hindi ganun ang buhay. So, sinaunang panahon pa yung buhay natin, hindi tayo meant na mabuhay lang sa simulation na hindi tayo mismo yung gumagawa ng action. Biruin mo yun naglalaro ka ng video game. Kunwari yun yung buhay mo, pero pwede mo naman gawin yun sa totoong buhay. Pero hindi pa kailangan mampatay Nasa iyo na kailangan mampatay. Pero if you get my point naman, na etong buhay mismo na to, video game na to So bakit kailangan mo pa i-waste yung energy mo sa video game? Ba? Yun lang naman. That's a great answer, bro. Okay. For the fourth question, ano nga ba ang self-improvement history mo? Self-improvement history ko, okay, magiging bold at magiging totoo po ako sa inyo. Nung 2019 and 2020 po talaga, napakataba ako. Ipapakita ko yung picture ko dito. Ayan po ako nung 2019, 2020 something. Sobrang walang-wala po ako sa sarili niyan. Hindi ko po alam lahat ng ginagawa ko. Wala rin po akong pakialam ko anong ginagawa ko. Kakain lang ako ng kakain, manonood ng bold, magjajakol kahit kailan ko gusto. Totoo po yan. Totoo yan. Hindi ako takot sabihin yun kasi baka sabihin nyo, hindi ako authentic So yun ang katotohanan. Nung bandang 2019, 2020, wala akong ginawa kundi kumain, magjakol, manood ng porn. Yun lang. Tapos bago lang ako nag self-improvement around 2021 or 2022, mga ganun lang. Nagsimula ako ng self-improvement nung nakilala ko si Andrew Tate at yung mga iba pang influencers. Tapos, akala ko nun na una parang wala nang kwenta sa akin, kaya pinabayaan ko lang. So nag-pursue ako sa gym nung 2021, 2022. At gustong gusto ko na baguhin ang sarili ko nun. Doon ko na-realize na kailangan ko na magbago. Right. Sino nga ba ang nag-influensya sa'yo para gawin ang mga bagay na to? Yun, sa katulad nga ng sinasabi ko kanina na sila Andrew Tate, sila Hamza Ahmed po ang mga nag-influensya sa akin kung ano ako ngayon. Ang mga sinasabi nila, kasi madami talaga nag-disagree sa mga sinasabi ni Andrew Tate. Kesyo Baldo mga babae, Kesyo Baldo yung ganito, Kesyo Baldo yung ganyan. Isipin mo naman kung magjajakol ka lang dyan, di ba mas bawal yun? Yeah. Di ba mas bawal yun kaysa humanap ka ng
girlfriend mo talaga na gusto mong asawahin. Di ba mas maganda yung ganun? Mas maganda yung ganun? Yun ang tinuturo nila. Di ba mas maganda magkaroon ng pamilya? Tama. Mas maganda madami kang pera. Tama. Madami kang pera para matulungan mo yung mga mahal mo sa buhay. Madami kang pera para mabili mo yung mga gusto ng magulang mo. Madami kang pera para mapalaki at mapaunlad mo pang dugo mo. Di ba? Yun lang po talaga ang mga nagbigay sa akin ng inspirasyon at motivation na gawin ko itong mga ganitong bagay ngayon. Sa tingin mo, makakapagpabago ka ba ng buhay? Magandang tanong yan. Kung sa tingin ko man na makakapagbago ako ng buhay, iyon lang ang ang gagawin ko kasi, ang magbabago lang na buhay talaga is iyong mga totoong nakikinig. So yung mga hindi nakikinig, yung mga hindi ina-apply yung mga sinasabi ko, yung mga hindi natuto sa mga mali ko, sila yung hindi magbabago yung buhay. Ang magbabago lang ng buhay, yung makikinig ng buo, yung open-minded, yung iniintindi lahat ng sinasabi ko at ginagawa din nila sa buhay nila, yun lang ang magbabago. Nasa tao yan, kung gusto nila magbago, hindi, wala akong magagawa kung ayaw nila magbago. Ang gusto ko lang baguhin yung mga tao talaga na may apoy sa puso. Yung mga gusto talaga magbago, yun ang gusto kong baguhin. At ma-improve pa sila lalo. At paano mo naman sila babaguhin? Babaguhin ko sila sa pamamaraan ng aking pagsasalita. Sa pamamaraan ng aking pag-show ng sarili ko sa mundo. At doon ilalabas ko ang aking authenticity, yung katotohanan na kung ano ako. Ganun ko babaguhin ang inyong buhay. Babaguhin ko ang buhay nyo sa pamamaraan na napaka-simple at napaka-basic lang. Bibigyan ko lang kayo ng mga salita. Salita lang. Tapos yung mga salita na yun, kailangan nyo gawin, kailangan nyo i-apply sa buhay nyo, kailangan nyo matutunan yun, at kailangan nyo na huwag gawin yung mga mali na ginawa ko para dumating kayo sa level ko or sa pinakamagandang result na maging mas mataas pa kayo sa akin, di ba? Ganun lang yun. Yun ang gusto kong mangyari. Wala nang paligoy-ligoy pa. No bullshit nga. Sabi ni Hamza, no bullshit. I don't like bullshitting people. So, ayun. Ito. Importante ba ang edukasyon? Yun. So, ayun, no? Para sa akin nga ang edukasyon. Ano ba talaga ang edukasyon? Ang edukasyon kasi, pagkatungtong mo ng high school, papuntang college, hindi na yan edukasyon. Yan ang slave programming, no? Tinuturuan ka na kung paano magtrabaho. Binibigyan nila kayo ng certain time para magising, certain time para kumain, at certain time na puro magtrabaho lang at huwag kumilos. Ano ang gagawin niyo classroom? Nakaupo. Nakikinig sa teacher. Gagawin niyo lang mga sinasabi ng teacher. Tapos pag may sinabi kayo sa teacher, sasabihin nila kagad, mali. Hindi nila acknowledge yung answer. Masabi nila, mali ka. Pero yung answer mo is napakalapit talaga sa totoong answer. Ano may mga ganung senaryo na kahit sobrang lapit na ng answer mo, ipaparating pa rin nila na yung tamang answer is yung sa kanila. Yeah. Ganun! So what the fuck is the point of school? Kung hindi mo mapo-point out yung kung ano yung sa tingin mong tama o mali. Tapos sasabihan kang mali ka. What the fuck is the point of school kung ganun, di ba? Yeah. So, ang best tip ko lang is mag-aral ka from elementary only. And if need mo talaga ng pera, like ako, mag-aral ka lang nung tapusin mo lang high school. Unti-tiis na lang. Kailangan mo lang mag-high school, especially dito tayo sa Pilipinas. Mag-high school ka lang. May mga trabaho naman dyan na hindi na kailangan ng college degree or what not. Stupid shit. Yun lang, magsipag ka lang at magtiyaga, no? At tatandaan mo, isipin mo din kung bakit ka nila pinapapasok sa eskwelahan. Isa din to sa rason ko. Isipin mo kung bakit pinapapasok ka ng magulang mo sa eskwelahan. Binibigyan mo ba ang magulang mo ng sapat na rason para hindi ka na pag-aralin? Kasi yung ibang magulang ganun eh. Pag nakikita nila sa anak nila na wala ka talagang kinabukasan, kung wala ka talagang ginagawang maayos, or kung hindi mo, most cases, hindi mo lang pinapakita sa magulang mo kung anong ginagawa mo, doon talaga sila magbabago. Doon talaga mag-switch yung utak nila na kailangan mo mag-aral. So ayun ang main purpose kung bakit ka pinapag-aral ng magulang mo. Ito, Okay, no? for the last question. Ano nga ba ang ipapayo mo sa mga kabataan ngayon? Okay. Ang ipapayo ko lang sa mga kabataan ngayon,
sundin nyo ang puso nyo at sundin nyo kung anong gusto nyo. Pero minsan, kailangan nyo rin na maging selfless. Kailangan nyo isipin na may pamilya din kayo. Kailangan nyo isipin yung kinabukasan ng pamilya nyo. Minsan, kailangan nyo gawin yung mga ayaw nyo gawin. Ayaw nyo magtrabaho. Ayaw nyo mag 9 to 5 job. Kasi matagal. Kasi time consuming. Pero may pinapakain ka na. Yung pamilya mo, kailangan mo ng sustentuhan. Mga ganung bagay. Minsan, kailangan mo rin gawin yon. Okay? Kailangan mo gawin yon. Tapos, wag mo kakalimutan yung side hustle mo. Yung side hustle mo, yan ang pinaka-importanting susi para madala mo sa high life na tinatawag ko. Yan ang pinaka-importante, no? At unang-una sa lahat, okay, bago ang pera, unang-una sa lahat, unahin mong iyong kalusugan. Anong gagawin mo sa pera kung lagi ka nalang may sakit? Anong gagawin mo sa pera kung nasa wheelchair ka na lang, di ba? Anong gagawin mo sa pera kung wala ka ng kamay? Kung lagi ka nalang may sakit? So, unang-unang tip ko sa'yo kung wala kang pera is pagandahin mo muna ang katawan mo. Unang-una sa lahat, makakita ng mga tao na may disiplina ka, kayang-kaya mo baguhin kung sino ka, at meron kang authenticity na sinasabi ko, meron kang aura, meron kang charisma na ipapakita sa tao na hindi ka takot sa hard work. So, ayun muna. Gym, ito mga importanteng bagay na kailangan mo to. Gym, at kung kailangan na, magtrabaho ka para may ma-invest ka. Tapos, kaalaman, panonood, pakikinig sa podcast. Yun lang kailangan mo, podcast na mga gusto mo maging tao. Itong huling-huli is yung side hustle mo. Kailangan mo palakihin yung side hustle mo. Kasi yun lang magiging source ng income mo. Huwag kang magpapaniwala sinasabi ng iba na hindi mo kaya. Dahil kung kaya ko, magiging kaya mo rin. Kung kaya nila, kaya mo rin. Kaya ko rin. Ganun lang yan. Last question. So, yun, maraming salamat, no? Jayden. Jay. Jay. Ay, siya nga po pala si Jay, ang aking nakababatang pinsan at ang lagi kong kasama. At nasa self-improvement journey na rin siya ngayon. Sinusunod niya ang mga sinasabi ko na mag-gym at mag-exercise at nagbo-boxing na rin po siya. So, siya na ang bahala kung anong step gusto niyang unahin. Basta ako nandito lang mag-guide sa kanya. So, yun. Maraming salamat. Jayden. Jay. Maraming salamat, Jay. Maraming salamat sa mga viewers. Hanggang sa muli. John Jundam.